Hey guys, welcome back sa another episode of Jobbers Happy Hour. And for today's video, bali share ko lang sa inyo yung kauna-unahan nating aquascape. So, first time ko mag-aquascape kaya wag niyong i-judge. Kumbaga, papakita ko lang sa inyo, share ko lang sa inyo yung super low cost. Actually, halos wala nga akong ginastos talaga dito eh. Bukod sa mga halaman na dati kong binili, pero kasi sobrang tagal na dito noon, yun yung mga gagamitin natin. And lahat ng gagamitin ko halos nakapaligid na rito sa backyard. Available na rito sa backyard. So, kung gusto mo makita, just keep on watching. So, eto guys, yung gagamitin nating 10 gallons para sa kauna-unahang aquascaping project natin. So, low maintenance lang to, low budget, napakasimple lang. Low-tech plants yung gagamitin natin. Meron tayong drip po dito na nahuli sa... Ay, nahuli. Meron tayong drip po dito na nakuha sa ilog kasama ng mga tank goby. Ayan, meron dyan. Gabi or goby, ano ba tawag sa kanya? Basta yun. May nahuli tayong mga tank goby. Nasa kahoy siguro yung iba nagtatago kasama ng mga molly, platy, tsaka gapis natin. Ayan. So, dadagdagan natin isda yan kapag na-set up na natin. Meron lang tayong bato dito na tinubuan na ng hair algae para naging moss rock na siya. Ayan. Lilinisin ko muna syempre gamit yung scrape natin. Linisin muna natin syempre yung walls ng aquarium natin para mas malinaw at makita nating mabuti yung i-aquascape natin. Huwag kayo masyadong mag-expect ng sobra dahil kauna-unahan ko to na didesignan yung tank. Hindi talaga ako mahilig mag-design ng tank. Usually, sanay ako sa mga bare bottom na tank lang. Pati syempre yung kabila, wag natin kalimutang linisin kasi dito manggagaling yung liwanag ng morning sun. Para tamaan ng araw. Para tamaan ng araw yung mga... Para tamaan ng araw isa mo nga. After natin linisin yung walls ng tank, magsasipon naman tayo ng bottom. Pero konti lang syempre isasipon natin, hindi lahat. Yung mga pwedeng lumipad na dumi lang kapag naglagay na tayo ng sand. Kasi kailangan natin kahit papaano yung quality ng tubig na to para sa mga itatanim nating isda. Ay! Itatanim nating halaman. Sobrang simple lang na magiging setup natin kasi lahat ng kailangan ko nandito na. Meron tayong mga plants dyan. Meron din akong buhangin dito. Ito yung ginagamit na panghalo sa simento. Hindi ko alam kung okay to pero parang river sand lang naman siya sa tingin ko. So itatry ko na lang kasi low-tech lang din na may gagamitin natin. Yung mga halaman na hindi kailangan ng soil yung gagamitin natin syempre. Syempre wag natin kakalimutan hugasan yung buhangin para siguradong safe at malinis para sa mga isda natin. Itong buhangin na to kaya ako naisip na pwede siya sa mga isda natin kasi ang dami niyang pumice nakasama. Parang sa ilog talaga siya galing na dinurog lang. Tapos may mga pumice. Hindi ko alam kung okay siya pero hugasan na lang natin mabuti tsaka natin gamitin. Kaya ako pala naisip na pwede itong sand na to kasi bukod sa meron siyang mga pumice rocks, ito rin pala yung same sand na ginamit ko as substrate ng ating mga tubifex culture dati. Tapos okay naman yung isda nun, yung nilagay ko sa water holding tank ng tubifex culture natin dati, buhay naman. Kaya sa tingin ko safe naman gamitin tong buhangin na to. Tapos kung tanggalin yung mga dumi dito sa ilalim, yung ilang dumi, ito kasi mga nakadikit naman sa walls yan eh. Maglalagay na tayo ng sand. Dahan-dahan lang para hindi masyado mag-blur yung tubig. Nga pala guys, hindi ko na muna lilinisin yung sponge filter natin kasi kailangan natin sa ngayon yung beneficial bacteria. So yung ganyan lang, dahan-dahan kasi may mga isda sa lapag, yung mga bottom dwellers natin na tank goby. Ayan, nailagay na natin lahat ng substrate natin. So, antayin na lang natin ng ilang oras para luminaw yung tubig bago tayo magtanim ng halaman.
So sa ngayon, manap muna tayo ng halaman kung ano yung gusto nating gamitin. So meron tayo ditong Jungle Vallisneria. Ayan, meron tayong Dwarf Sagittaria at Amazon Sword. Tapos sa kabila namang plants natin, meron tayong Stricta, Polisperma Sunset daw to. Ayan, pero parang hindi siya Polisperma Sunset, di ko alam. Kung ganyan talaga itsura lang niya. Tapos Rotala SP Green, ayan, tsaka Bacopa Caroliniana. So, ito kasi feeling ko kailangan ng soil ng mga to eh. Ito na lang muna sigurong Amazon Sword tsaka Dwarf Sagittaria gagamitin natin. And bukod pa dun kasi, nabasa ko na parang kumakain yata ng plants yung mga tank goby, yung mga galing sa ilog nating nahuli. So para lang mas safe, ito munang mga low-tech na plants yung gagamitin natin. Wait lang, baka may masamang isda. Ayan, kunin natin yung low-tech plant na yan. O patay dito yung medyo maliliit na Amazon Sword lang. Yun lang gusto ko, ayan. Ayoko na masyadong malaki kasi maliit lang yung tank natin eh. Ayoko yung malalaking Amazon Sword. So lagay muna natin dyan. Tapos kunin ko na rin yung ilang bato dito na may hair algae. Ayan. Ayan, ang ganda nyo. Ang design natin yan. So sana hindi mamatay yung lumot sa bago nilang setup. Ayan. Yan pa. Hindi ko naugasan itong mga halaman kasi alam ko namang walang parasite dun sa setup natin na yun. Healthy naman yung pinagkuhanan nating setup, pero tatanggalan natin siya ng mga lumot, yung mga hair algae na hindi natin kailangan para hindi ma-disturb or masira yung paglaki ng mga halaman natin. Buwasan lang natin ng mga hair algae. Tapos ito pala, ilalagay ko na muna doon kasi baka mamaya matuyo yung lumot. Lagay ko na dun sa tank direct. Ayan, kahit medyo malabo pa, i-design na natin dyan. Itong dalawang Amazon Sword natin, naka-attach pa siya dun sa filter wool niya, pero yung ugat niya nakalabas naman na sa ilalim. So, as is ko na siyang itatanim kasi ganun ko rin naman siyang tinanim dun sa pot nila. So, idadrop ko lang siya dito sa bandang likod ng mga bato natin na merong grass. Tapos sa kabila naman itong isa. So, blur pa rin yung tubig pero naitanim naman na natin yung halaman. So, mamaya papakita ko sa inyo kapag luminaw na yan. Dadagdagan muna natin siya ng tubig. Tapos itong drip wood, hindi ko alam kung ano gagawin ko dyan. Siguro lalagyan ko na lang siya ng halaman na gumagapang kagaya ng golden photos. Natapos na natin guys yung simpleng setup na planted tank natin. And sobrang simple lang yan. Meron lang dyang Amazon Sword, tapos mga Sagittaria, tapos photos plant na gagawin din nating source of filtration. Kasi yung ugat niya dyan manggagaling nakasawsaw sa tubig. Mamaya ipapakita ko sa inyo yung mas malinaw na version. So eto na guys yung simpleng aquascape natin. Yung kaunaw na ang in-aquascape natin. Yung buong setup na to, low cost lang and sobrang budget friendly kasi lahat ng ginamit natin dito is meron na ako dito sa backyard natin. So yung mga sand na galing sa buhangin pang construction, yung mga bato pinulot ko lang sa labas yan, tapos yung tatlong racks na pinakover up ko sa hair algae, tapos yung Amazon Sword tsaka yung Sagittaria, yan lang yung plants na dati ko pa nakatanim dito. And then itong driftwood na napulot natin sa ilog, binalutan ko lang siya ng photos para medyo magmukhang
buhay pa rin yung puno. Tapos yung stem ng potos, idinwrap ko lang dun sa tubig para mag-ugat siya at mabuhay. So ito yung mga isdang nakuha natin. So tank goby, yun yung tawag yata sa kanila, yun yung na-search natin sa internet. Okay naman, di naman sila nang away ng ibang isda, pero sa sarili nilang species, inaaway nila yung kapwa nila basta malapitan sila. So ang ganda ng kulay nila, tapos handyan lang sila lagi sa substrate. So napakasimple lang ng setup natin. Ang kauna-unahang setup natin, syempre may i-improve pa naman yung talent natin pagdating sa pag-aquascape. Kaya sa susunod, syempre mas gagalingan pa natin at mas marami na tayong gagamiting plants. Sa ngayon, ito na muna. Nais na pagtripan ko lang ayusin yung isang 10 gallon tank natin. So medyo nakaka-enjoy talaga, nakaka-addict pala na mag-aquascape. Kaya sa tingin ko talagang masusundan. So mga nakalagay na isda dito is red platy, dalawang gapi, tapos black molly, tsaka yung tank goby natin. So kung may dadagdag tayo, titingnan natin kung ano yung compatible as tank mate ng mga isdang narito na. So yun lang. Kayo na umusga, i-comment nyo na lang sa comment section yung itsura ng ating unang low budget at low tech na aquascape. So yun lang guys, sabi ko nga sa inyo, napakasimple lang nung setup natin kasi first time pa lang natin, wala pa tayong masyadong experience, plus hindi pa ganun kadami yung knowledge natin sa pag-aquascape tsaka sa pagtatanim ng halaman. So ang gagawin ko na lang, magdadagdag pa ako ng ibang halaman and then itatanim ko muna dito sa backyard, and kung ano lang yung kaya muna nating ibigay na setup, kagaya ng low tech plants muna yung mga aalagaan natin. So yun lang. Kung bago ka sa channel ko, huwag mong kakalimutan mag-subscribe, like and share this video, and click the bell button para sa mga susunod pang episodes.